Mga kapatid, sumayinyong lahat ang pag-ibig ng Diyos. Ang mabuting balita po na ating pagsasaluhan ay hango po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 5, talata 1 hanggang 11. Minsan ay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi kay Simon, "Humalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Ganyan nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan at mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ito po ang salita na nagbibigay buhay na mula sa ating Panginoong Diyos. Muli taos-pusong pasasalamat sa ating pong may kapal sa patuloy na pagkakalob niya sa atin ng mga pagkaing makalangit na siyang kinakailangan natin sa buhay natin ito. Maraming salamat sa patnubay na tunay nga na damang-dama ng bawat isa, ng bawat sambahayan, na ang pagkalinga ng Panginoon Diyos sa atin ay tunay nga naman na ipinadadama niya sa bawat isa, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog. Kaya nararapat lamang po na patuloy nating purihin at pasalamatan ang ating Panginoon Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Muli sa Ebanghelyo pong ito, ay muli na naman po tayong kakausapin ang ating pong may kapal upang maiparating sa ating lahat ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyong ito, sa tulong po ng kanyang patnubay, upang maunawaan natin ang lubusan kung ano ba ang nais niyang ipahiwatig sa ating lahat sa Ebanghelyong ito. Una po sa lahat, mga kapatid, may tinatawag po tayo sa panahong ito ngayon, calling, or yung pagtawag, kaya po sa tagpo rito. Itong tinawag niya po si Simon at yung mga kasama niya upang ihagis yung lambat. Sa panimula po, nangatwiran pa po si Simon Pedro, nang sabi niya, "Magdamag na po kami ng huli at nagpagod." Pero wala po kaming nahuli, sabi niya. Maliwanag po na nakasulat at nakasaad. Subalit, ang pangalawa po sa calling or sa pagtawag kay Simon Pedro ay yung pong pagtugon or pagsunod at pagtalima sa tagubilin o sa ipinag-uutos ng Diyos o ni Hesukristo sa bawat isa sa atin. Una po, yung pagtawag sa atin sa ginagawa po natin ito, kung paano po niya tayo tinawag o ginigising sa ating pagkakatulog, alam niyo na po ang ibig nating sabihin. At pangalawa, yung pagsunod po natin kay Hesukristo o pagtalima sa kanyang ipinag-uutos. Ngayon, saan po natin ilalarawan ang ating mga sarili sa panahong ito? Wala pong iba kundi po sa pangunguna ni Simon Pedro at 10 ng kanyang mga kasamahan na nangingisda. Lumapit si Jesus sa kanila, tinawag sila, inutusan, sumunod. Subalit nung wala pa si Jesus at hindi pa nila kaisa sa pamamalakaya or pangingista,
ay hindi sila makahuli. Subalit, nung sumunod kay Jesucristo at naging kaisa nila sa pangingisda, sa paghayo o sa pamamalakaya, napakarami ng kanilang nahuli. Ang pagkakaiba po, nung una na nangingisda sila o namamalakaya, nawala si Jesus. Ang pangalawa po, yung hahayo sila, mamamalakaya sila, nakasama si Jesus. Muli, iahambing po natin ang ating mga sarili sa panahong ito. Doon po tayo sa mga mangingisda na una, yung wala si Jesus. At siyempre, ang pinakamainam yung pangalawa, na yung mangingisda tayo or mamalakaya tayo nakasama natin si Jesus. Maihahalin tulad po yan sa panahon natin ngayon. Sa ating pong mga manggagawa, mangangaral, na tunay nga naman na nagsisikap tayo maipalaganap ang mabuting balita. Subalit suriin din po natin ang ating mga sarili. Kaisa po ba natin si Jesucristo sa ginagawa nating pamamalakaya o panguhuli? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Dahil kung tunay nga po na aanyayahan natin si Jesus sa atin upang makaisa natin sa ginagawa nating pangangaral, pagpapalaganap ng mabuting balita, wala pong dahilan upang hindi mapuno ang ating mga lambat. Dahil siya po ang kaisa natin at siya po ang nangunguna sa bawat hakbangin natin. At higit po sa lahat, tinugon po natin ang kanyang panawagan at sinunod. Kaya tunay nga po na sa Ebanghelyong ito, muli para sa kapakanan po nating lahat, kung paano po tayo tinawag at kung paano po tayo susunod or sumunod sa Kanya. Hindi po tayo susunod sa Kanya na nag-aalinlangan. Kagaya po ng sabi ni Jesucristo, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, o hinalintulad niya po sa nag-aararo, na sino mang nag-aararo na puro lingon o panayang lingon ay hindi karapat dapat sumunod sa akin. Huwag po tayo mag-alinlangan, mga kapatid. Manalig po tayo kay Jesucristo at tunay nga na sa ginagawa nating ito, na kung siya ang kaisa natin, ay tunay nga na walang dahilan upang makahikayat tayo ng ating kapwa at makilala siya. At nang sa ganon, sa ginagawa nating paghayo, pangangaral, pagpapalaganap ng mabuting balita, tunay nga po na maraming mga isda o mga tao ang ating mahihikayat o mahuhuli dahil kaisa po natin si Jesucristo. Kaya mga kapatid, napakaganda po ng mensahe niya sa ating lahat. Una, tinawag niya tayo at yung pagsunod, yun po ang pinakamahalaga. At pangalawa, yung pamamalakaya natin na wala si Jesus nung una at yung naroroon si Jesus na kaisa. Kaya napakaganda po mga kapatid para sa ating lahat. At sa panahong ito, tunay nga po, kagaya ng mga kasamahan ni Simon Pedro, na mangingisda, na kapwa niya mamamalakaya, nung napuno ang kanyang lambat o ang kanilang mga lambat, ay tinawag pa yung mga iba. Sa panahon po natin mga kapatid, hindi na po pinag-uusapan muli kung anong simbahan tayo nakaanib o pumupunta, kundi tayo po mga Kristiyano ay napapanahon na po para magkaisa sa paglilingkod, sa pagpupuri sa ating nag-iisang Diyos at sa pagsunod kay Jesucristo. Kaya mga kapatid, taos-pusong pasasalamat po sa ating pong may kapal kay Jesucristo na patuloy nangunguna sa bawat hakbangin ng ating buhay at sa kanyang patnubay na pinagkakaloob sa ating lahat at sa bawat sambahayan. Muli mga kapatid, si Brother Joseph po sa dalangin, alam ko pong kaisa kayo na sumating lahat ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos na wagas. Amen.